Tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 22 na. 2 Chronicles chapter 22. At patuloy po natin tinitignan itong buhay ng mga hari sa Judah. At inuulit po natin na nakafocus po ang Chronicles sa mga hari ng Southern Kingdom or yung Judah. At kung mababanggit man sa atin yung mga hari sa Northern Kingdom, which is yung pinangalanan po nila, 'di ba, yung kanilang grupo na Israel, At sila po ay yung 10 lipi na humiwalay dito po sa kingdom ng Judah. At kung mababanggit man sila ay yun ay yung dahil may connection sila dito po sa mga rulers ng Southern Kingdom, At titignan natin ngayon itong si Haring Ahasias ng Judah. So ito po ay mga kwento ng mga kings na naghari sa Judah or sa kingdom ng Judah. So sabi dito, pagkamatay ni Jehoram, ang bunsong anak nitong si Ahasias ang iniluklok ng mga taga Jerusalem upang maging hari. So yung word na yung pagkamatay, diba? Ito yung actually yung the last day yata, parang naisip ko lang na ano ba talaga yung tunay na kalaban, 'di ba, ng tao. Kasi madalas, 'di ba, yung mga tao nag-aaway-away, yung mga tao hindi nagkakasundo. May mga ganun, 'di ba, na nagre-result to murder, nagre-result sa genocide, 'di ba, na sinasabi, or yung nagkakaroon, 'di ba, ng mga digmaan, 'di ba, na katulad po ng nangyayari sa bansang ito, na kung saan ay lagi pong silang nagkahanda, 'di ba, sa mga possible na threats mula po doon po sa mga kaaway. Sino ba talaga yung tunay na kalaban, 'di ba, ng tao? Sino ba yung dapat na mapagtagumpayan, 'di ba, ng tao? At nakita po natin, 'di ba, na wala pang nakagapi maliban sa Panginoong Hesus, 'di ba, sa sinasabi pong kamatayan. Namatay si Lazarus, pero may mga binuhay, 'di ba, ang Lord sa ministry niya nung nandito po siya, 'di ba, sa lupa. Pero nagkaroon din sila, 'di ba, ng kamatayan, na nawala din sila, 'di ba, dito sa mundo, kasi ayon sa scripture, 'di ba, na ang buhay ay talagang dadating, 'di ba, sa ganung punto ng panahon sa buhay ng tao, yung mawawala siya or mamamatay siya. Tayo, mga malalakas pa tayo sa kapanahunan po na ito, but there will come a time, 'di ba, na manghihina tayo. Are you seeing that moment na sa buhay natin, 'di ba, na manghihina tayo, yung alam mo yon, tatanda tayo, tapos mawawala tayo. Maaring maalala tayo ng mga susunod na generation sa atin, but after that generation or sa mga susunod pa na mga generation, maaring hindi na tayo makikilala pa, 'di ba? Hindi na tayo manonotice pa, kahit gaano pa ang gawin ng tao, 'di ba, na pagpapasikat, 'di ba, yung mga ganon, kahit gaano pa siya katanyag, kalaki, 'di ba, yung naisip ko lang, 'di ba, katulad nila yung mga sikat dati, 'di ba, yung
mga nag-conquer, 'di ba, ng mundo. Yung mga ganun ba, 'di ba, na mga klase ng tao na alam natin, kilala natin sila, pero what does it matters to us today? 'Di ba, parang wala lang naman eh kung na-conquer niya noon yung mundo, so what? 'Di ba, parang wala nang ano, yung alam mo yun, wala na yung correction, wala na yung halaga, 'di ba? Yung maalala mo yung pangalan, pero ano naman ngayon, 'di ba, kung kinonquer niya yung sina Alexander, 'di ba? Alexander the Great, sina Herod, yung mga nakaraan, 'di ba, na mga tanyag na mga tao. Eh ano ngayon, 'di ba? Nagkandamatayan din naman sila. Wala namang natira, 'di ba, kahit isa. Sa kahit na sino mang tanyag, kahit yung mga inventor, eh ano ngayon kung ano, 'di ba? Parang it doesn't relate to us, 'di ba? Anymore yung mga klase, 'di ba, ng mga buhay po nila. Mawawala at mawawala, 'di ba, yung sangkatauhan, kahit hari ka man, kahit alam mo yun, kahit ikaw pa yung pinaka mayaman, 'di ba, sa mundo, walang pwedeng makagapi sa kamatayan. Nagpapasalamat tayo ng mga mananampalataya na kahit tayo man po ay dadaan, kung tayo po ay dadaan sa ganitong klase, 'di ba, ng magpapas tayo sa buhay na ito. Mamatay man tayo, 'di ba? Meron pa rin tayong hope na dahil napagtagumpayan ng Panginoong Hesus yung kamatayan, eh magkakaroon din tayo ng muling pagkabuhay, 'di ba? Pagdating po ng panahon, no? So it matters. It really matters on sa atin, 'di ba? Kung paano natin pagtatrabahuan ngayon yung sinasabing second life, 'di ba, after death. Itong si Jehoram, nakita po natin, 'di ba, na pagkamatay niya, kahit naging king siya, hindi kasi hindi yun magiging reason para magkaroon siya, 'di ba, ng buhay na na matagal, or mag-enjoy siya, 'di ba, sa buhay na ito, na i-destined na sa tao ay nasa mapalad na kung sino yung makakarating, 'di ba, ng 100. Mas mapalad na yung makakarating ng 120, 'di ba, na sinasabi, ad mea vestrim, no? Napakapalad na noon. Pero alam mo yon, kahit doon sa mga matatanda, 'di ba, sa mga testimonies sa atin na mga nag-aalaga po sa kanila, pagdating nila sa 100, sabihin nila, ano pang dahilan bakit ako nandito, 'di ba, yung mga ganon. Parang nawawalan na sila, 'di ba, ng gana, 'di ba, na magpatuloy sa buhay na ito, kasi alam mo yun, yung pagdating mo sa mga ganong edad, eh limited naman na yung iyong kayang gawin, hindi mo na kumbaga hindi mo na mai enjoy, 'di ba, yung buhay, 'di ba, na nag-iisa, kailangan mo na ng talagang makakasama, yung mga ganun, natutulong sa iyo, mamamalengke para sa iyo, mapalad yung mga may mga kakayanan, 'di ba, na mag-employ ng kanila pong mga caregivers, or ng mga tutulong po sa kanya, or mga family na pwedeng mag-stand sa kanila kahit sa panahon, 'di ba, ng kanilang kahinaan. Napakapalad po ng mga ganong klase po ng mga tao. Pero yung reality, mga kapatid, lahat tayo dadaan, 'di ba, sa kamatayan. Mamamatay tayo one day. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan, 'di ba? Hindi natin alam kung papaano natin isusoli, 'di ba, yung napakahalaga, 'di ba, na buhay na ito, 'di ba, na nakaloob sa atin. So namatay itong si Jehoram at mapapalitan siya. Mapapalitan lang talaga tayo, 'di ba? I just imagine kung sino yung mga sinaunang mga tao sa lugar natin. Yung alam mo yon, yung yung mga klase ng mga buhay nila noon, yung hindi na tayo masyadong familiar, 'di ba, doon sa mga siguro mga sa third or fourth na generation before us. Pero mapapalitan tayo eh. Wala talagang
magtatagal ano sa mundo po na ito. Kaya napakaganda na bawat minuto or bawat segundo siguro ng buhay po natin inaayos po natin, 'di ba, yung ating paglakad ano sa Panginoon. So napalitan itong si Jehoram at itong si Ahasias, 'di ba, yung pumalit po sa kanya bilang hari ano sa Jerusalem. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Juda kasama ng mga Arabo, kaya siya ang ginawang hari ng Juda. No? So walang ibang maitayo, di ba, maliban dito po kay kay Ahasias, sapagkat nagkanda matayan, di ba, yung kanyang mga kapatid na patay po ito, di ba, ng mga sumalakay, sabi dito sa Juda. 42 taon na si Ahasias nang magsimulang hari at 1 taon siyang namahala sa Juda. Hindi siya nagtagal din one year lang. Kumbaga parang magsisimula pa lang yung 1 year ay napaka iksi po niyan, 'di ba, kung titignan po natin, 'di ba, sa mga reforms na po pwede mong gawin. Napaka-iksi lang niya, 1 year lang siya na naghari sa Juda. At sabi dito, sa Jerusalem siya nanirahan. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Ito yung lungkot lang, 'di ba, na makita po natin yung mga pangalan po na ito na pinagmulan nitong si Ahasias na kung saan ay ito po ay may connection, 'di ba, dito po kay Ahab. May connection ito doon sa Northern Kingdom, kasi kung titignan po natin itong si Omri, no? Tapos napaka sama din nito na hari, 'di ba, ng Northern Kingdom. Wala kasing ni isa man na naging mabuti, 'di ba, na hari ng Northern Kingdom na tinatawag nilang Israel, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon. So no wonder na itong si Ahasias, sabi dito, ay namahala lang ng 1 taon. Hindi natin hindi natin alam kung ano pa yung mga ginawa niya, 'di ba, na hindi nagbigay, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. Mabuti na lang at 1 taon lang din siya, 'di ba, na naghari sa Jerusalem. Bakit ganon? Ano yung dahilan? 'Di ba? Binigyang din sa atin ng scripture na 1 year lang talaga siya, 'di ba, na naghari. At ito sasabihin sa atin sa verse 3, sabi dito, sinunod din ni Ahasias ang gawain ng mga hari ng Israel. Sa dami ng kanyang pipiliin, 'di ba, na sundin or sundan sana ng kanila pong mga ng sundan ng yapak sa mga naunang hari, 'di ba, kaysa sa kanya. And take note, nagkahari siya sa Juda. Pero ang ginagawa niya, 'di ba, ay sumusunod siya or sinundan niya yung mga gawain ng mga hari ng Israel, which is the Northern Kingdom. No? Alam mo yun, wala nga kahit isa, 'di ba, na naging mabuti, na naging hari ng Northern Israel, or yung 10 tribes na uulitin natin ito, 10 tribes, 'di ba, ng Israel. So nasa Judah siya, pero ang ginagawa niya, 'di ba, ay yung mga ginagawa ng mga hari na nauna sa kanya, 'di ba, sa kanilang pag-rule sa Northern Kingdom. No, at napakasama po ng mga hari na ito, wala man lang ni isa, 'di ba, na nagbigay, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. Wala man lang nag-obey, wala man lang sumunod, kahit may mga inappoint si God mismo,
'di ba? Ang Lord mismo yung nagbigay sa kanila ng mga ng mga opportunity, 'di ba, na maging hari. Siya mismo yung select sa kanila, siya mismo yung nag-appoint sa kanila, pero hindi pa rin sila, 'di ba? Trabaho ng may obedience sa Panginoon. At bakit ganito nangyari ito? Naalala natin na itong si Jehoshaphat, 'di ba, ay supposed to be maganda na sana yung kanyang pamamalakad, 'di ba, sa kingdom ng Judah. Pero dahil doon po sa kanyang pakikipag-alyansa dito po kay Ahab, na kung saan ay nakita po natin na sa pamamagitan ng pakikipag-asawa ng alam mo yun, ng mga remnants ni David, na supposed to be, 'di ba, ay siya po yung kanilang tutularan, pero dahil doon po sa mga strategies minsan, 'di ba, ng mga hari po na ito, na sa tingin nila ay magkakaroon ng more security doon sa kingdom na pinamamahalaan po nila, kaya sila nakikipag-alyansa. At ang ginagamit po nila or ginagawa sa mga kapanahunan po na ito madalas ay yung pakikipag-alyansa po nila through marriage. Kahit naman sa kapanahunan po na ito may mga ganon, di ba, mga nag-aasa-asawan, mga kaalyado, sapagkat sa tingin po nila mas lalakas, di ba, yung kanilang alyansa or yung kanilang partido, no? May mga ganon kasi kung mag-combine sila, di mas lalakas, di ba, yung kanilang kingdom, no? And both of them will support each other. So ganun po yung nangyari, lamang ay hindi po ito nagbigay, 'di ba, ng magandang resulta, sapagkat yung alyansa ng marriage po na ito na ginawa ay nagdulot po sa kanila, 'di ba, ng hindi magandang resulta. So just imagine na lang na itong si Atalia, na ina nitong si Ahasias, yung kasama niya, 'di ba, sa pagro-rule, yung alam mo yun, yung magbibigay sa kanya ng advice. Ito yung tao na nagpalaki sa kanya. Yung tao na ito ay walang pagkakilala, 'di ba, sa Panginoon. Hindi niya, alam mo yun, maaring kilala niya pero hindi siya nag-obey, 'di ba, sa Lord. At yung tao na ito na si Atalia, 'di ba, ay makikita po natin na lumaki siya sa isang lugar na kung saan ay rampant, 'di ba, yung idolatry, grabe yung kasamaan, 'di ba, na nangyayari. Tapos ngayon, nandun siya sa Judah dahil nga sa pakikipag-alyansa, 'di ba, through marriage. So itong si Ahasias, na siya na expose siya sa kung ano yung madalas ganyan, 'di ba? Yung sino ba yung kasama ng bata sa loob ng tahanan, 'di ba? Yung kanyang ina or yung kanyang nanay na si Atalia, no? At ito ay apo, sabi dito ni Omri, no? Sabi dito, sapagkat sa kanyang tignan natin, sinunod din ni Ahasias ang gawain ng mga hari sa Israel, sapagkat ang kanyang ina ang nagiging tagapayo niya sa paggawa ng hindi mabuti, mga kapatid, sa paggawa ng masama. Grabing ina naman yon, 'di ba, na alam mo yon, papayuhan mo yung iyong anak na gumawa ng masama. Papayuhan mo yung iyong anak, 'di ba, na hindi piliin kung ano yung mabuti. So no doubt na itong si Ahasias ay tumulad dito po sa mga naging hari ng Israel. Kumbaga ang idol niya ay yung sa Northern Kingdom. wala man lang pagkakilala, or walang pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. Ang tagapayo niya ay mismong yung kanyang ina, 'di ba, na si Atalia, at masama po yung kanyang ipinapayo. Do you know somebody who is like this? 'Di ba, na alam mo yun, yung
kahit masama na yung ginagawa, sinasang-ayunan pa rin siya, 'di ba, ng kanyang ina. Kumbaga parang ah, may kakampi siya, 'di ba? Parang hindi kinokorek yung mali niyang ginagawa, maging yung kanyang pakikipagrelasyon, 'di ba, sa ibang tao, yung mga ganun. And yung mga ganitong klase ng mga bata na lumaki sa ganitong klase ng ina, ay magiging problema ito, 'di ba, sa lipunan, problema ng kanyang mga makakasama, 'di ba, sa buhay na ito. So ganun po lumaki itong si Ahasias, na nakakalungkot sapagkat ang kanyang ina na supposed to be magtuturo sa kanya ng tungkol sa mabuti, ay hindi. Tinuturuan siya at pinapayuhan siya sa paggawa, 'di ba, ng masama. Paano ba ma-identify yung masama, 'di ba? Na-identify natin kasi may mabuti, no, na tinitignan po natin, no. Tulad ng angkan ni Ahab, sabi dito, hindi nalugod si Yahweh sa ginawa niya, sapagkat ang mga ito ay naging tagapayo niya pagkamatay ng kanyang ama, no. Tulad ng angkan ni Ahab, sabi, hindi nalugod si Yahweh sa ginawa niya, sapagkat ang mga ito ang naging tagapayo niya pagkamatay ng kanyang ama. Nasa Judah siya, mga kapatid, ha. Nasa kingdom siya ng Judah. Pero ang kanyang mga tagapayo, matindi po yung impluwensya, 'di ba, sa buhay niya. Ang mga pinapayo pa sa kanya, 'di ba, ay yung hindi mabuti, kundi yung masama. At ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. So, binigyan po tayo, 'di ba, ng information na bumagsak po itong si Ahasias sa kanyang pamamahala for 1 year. 1 year na nga lang, 'di ba? Hindi pa niya inayos yung opportunity na supposed to be ay maitama niya, 'di ba, yung kanyang pag-rule sa Judah. Especially ang Judah ay may mga records ng mga good na kings, no. May maraming mga naging mabuti din na hari ng Judah, no, yung kingdom ng Judah sa southern kingdom. At alam po natin na nandiyan po sina David, 'di ba, nangunguna po itong si David sa magaganda, 'di ba, na record ng king, na katulad po niya sa Judah. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama siya kay Joram na anak ni Haring Ahab ng Israel upang labanan sa Ramoth Gilead si Hazael na hari ng Syria. No, sa labanang iyon nasugatan si Joram. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling ng mga sugat. No, doon siya dinalaw ni Ahasias. Kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. So ang Lord din yung gumawa, 'di ba, ng paraan upang itong si Ahasias or upang itong si Joram, 'di ba, ay magkaroon ng pagbagsak. Ang Lord po yung nagtatayo ng mga rulers at sa kanyang pahintulot or sa kanyang pagkilos, babagsak at babagsak ang sino man, 'di ba, na kanya pong naisin, no? Yung mga do not touch God's anointed na mga statement, 'di ba? Hindi yun totoo, 'di ba, sa Lord, no? Kayang itayo ng God ang kahit na sino na gustuhin niya, at kaya rin niyang pabagsakin ang sino man, 'di ba, na hindi sumusunod sa kanya, no. Kalooban ng Diyos, sabi dito, na ang pagdalaw niyang ito maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Joram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Namsi. Si Jehu ang pinili ni Yahweh upang lipulin ang sambahayan ni Ahab. So napag-aralan na po natin itong si Jehu, na isa siyang military general, na kung saan ay pinili ni Yahweh, Naalala natin na yung unang hari ng Northern Kingdom ay pinili din, 'di ba, ni Yahweh. Pero kahit pinili po sila, ay hindi po sila, 'di ba, sumunod sa
sa Lord, no, kahit itong si Jehu, no. Sa katuparan nito, natagpuan niya ang mga pinuno ng Juda at ang mga pamangkin ni Ahasias na naglilingkod dito, kaya't pinagpapatay niya ang mga ito. Pinagpapatay niya ang mga ito. Bakit nakasama yung nakasama itong si Ahasias, 'di ba? Dito po sa 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 area, 'di ba, na ito. Alam po natin na ito ay may blood, 'di ba, ni Ahab, At yun po ay prophecy din ng Lord na ginamit po itong si Jehu upang lahat po ng mga angkan nitong si Ahab, 'di ba, ay matanggap po nila yung kanilang kaparusahan. Kaya pinagpapatay niya ang mga ito. Ipinahanap nila si Ahasias at natagpuan ito sa Samaria. Dinala na ito kay Jehu at kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito at ang sabi, apo ito ni Jehoshaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambahayan ni Ahasias na may kakayahang maghari sa Juda, no? Walang papalit, 'di ba, sa kanya, no? At tingnan natin itong yung kanyang nanay, kung ano yung kanyang gagawin. Napag-aralan na natin ito, mga kapatid, no? So parang lang ito sa ating review ulit, no? Sabi dito, nang malaman ni Atalia na ang anak niyang si Ahasias ay patay na, so pinatay, no, itong anak niya, pinagpapatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Juda. Itong si Atalia ay grabe lang, talagang kasama ding babae ito, no, na kung saan ay inisip niya kaagad, 'di ba, yung pag-murder. Sabi dito sa mga sambahayan, 'di ba, ng hari ng Juda. Kasi namatay na yung kanyang anak, so automatically papalitan siya, 'di ba, ng kahit na sino man, mula po sa mga angkan or doon po sa sambahayan, 'di ba, ng mga hari sa Juda. So siya mismo ay gumawa ng kanyang sariling kaparaanan, no? Grabe lang talaga yung sama ng babaeng ito din, no? Ngunit sabi dito na itakas ni Jehoshaphat ang anak ni Ahasias na si Joas, no? So may anak itong si Ahasias na sa kapanahunan po na ito hindi pa naman siya capable, 'di ba, na maging hari, no, sa Juda, no, dahil bata pa siya, no, batang-bata pa siya, no, itong si Joas, no, at itong si Atalia, alam mo 'yun, i-murder niya kahit yung yung sarili niyang sambahayan, kasi nandun na siya sa Juda, yung anak ng kanyang anak na itong si Ahasias ay gusto niyang tanggalin lahat yon, kasi alam natin na sa mga napag-aralan po natin, gusto niyang mag-rule sa Juda, no, at lamang na itakas po itong si Joas, no. Itinago niya ito sa isang silid tulugan sa templo kasama ng tagapag-alaga. So napakaganda ng pinili na lugar na kung saan ay tatago po itong si Joas. Sabi dito, doon sa temple, no. So itong si Atalia ay wala naman siya connection sa Panginoon, 'di ba? Sa Panginoong si Yahweh. So hindi siya magagawi, 'di ba, sa lugar na iyon, kasi lumaki siya doon sa Northern Kingdom na kung saan ang kanilang mga sinasamba doon ay mga Diyos-Diyosan na hindi naman ang totoong Diyos, 'di ba, ng Israel, no. Sa ganong paraan iniligtas ni Jehoshaphat ang kanyang pamangking si Joas. Si Jehoshaphat ay asawa ng paring si Joaida at kapatid ni Ahasias, sapagkat sila'y anak ni Haring Jehoram. Buti na lang may buti na lang at may kamag-anak itong or may kapatid itong si
Ahasias na nagmamalasakit, 'di ba? Doon sa kapakanan ng batang itong si Joas. Kasi kung mamatay pati itong si Joas, 'di ba mga kapatid, wala nang maghahari na mula sa descendant nitong si David. So papaano ngayon yung pangako ng Lord, 'di ba na Messiah na manggagaling mismo doon sa seed, 'di ba nitong si David. Gustong i-eliminate ng babaeng ito, 'di ba yung descendants ni David, which is kahit ang kaaway or kahit ang devil, 'di ba, kahit si Satan, yan po yung pinakaplano niya talaga mula pa noong una, na i-eliminate yung magiging bloodline, 'di ba, ng Panginoong Jesus na siyang magiging Messiah, 'di ba, ng sanlibutan, no? Nakita natin 'yan ginawa din sa pamamagitan ng mga Herods, no? Napakadami na mga ganitong strategy ng kaaway, no? So sabi dito, si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi napatay, no? Alam mo, yung tagal niyang itinago doon, no? So during that period of time, paano ka makakapagtago sa isang lugar, 'di ba, ng bata? Napakahirap kayang itago ng bata, 'di ba? Kasi mag-iingay talaga 'yan, no? Alam mo 'yun, yung hindi mo kayang pigilan 'yan, 'di ba, sa kanyang kakulitan. Pero to make the story short, no, naitago po nila itong si Joas sa loob ng ilang taon. 6 na taon siya. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia bilang reyna. So 6 years na nag-rule itong babae na ito, 'di ba? Alam mo, yung grabe lang talagang kasama. Pwede naman sanang 'di ba? Okay, siya yung mag-rule, pero hindi papayag automatically, 'di ba, yung ibang mga tao diyan, especially yung mga nasa militar, na kung merong remnant or merong anak itong nawalang hari or itong nasirang hari, siya talaga yung kanilang iluluklok, no? At hindi siya, kahit siya po yung maging advisor ng kunyari nitong si Joas, hindi pa rin siya magiging ruler, no? Gusto niya maging ruler, kaya ang ginawa niya ay pinagpapatay niya, 'di ba, yung sambahayan ng hari ng Judah. So siya po yung naging reyna, siya po yung naging ruler, no? Gusto niyang i-rule yung kingdom, 'di ba, ng Judah. Grabe yung kanyang ambisyon na maging ruler ng kingdom ng Judah, kahit to the extent na isasakripisyo niya maging yung sarili niyang blood, yung sarili niyang apo, no? Noong 7 taon, sabi dito, naglakas loob si Joiada na makipagkasundo sa mga pinuno ng hukbo na si Azarias na anak ni Jeroham, Ishmael na anak ni Jehohanan, Asirias na anak ni Obed, Maasias na anak ni Adaya, at Elisaphat na anak ni Sikri. Mga pinuno sila ng mga pangkat na daan-daan. So sa ika-7 years, papaano ngayon ito? Diba? Lumalaki na itong si Joas. Lumalaki na yung batang ito, no? Pipitong taon na ito. Diba? Kasi nakita po natin, 'di ba, na itinago po siya, no, sa loob ng 6 na taon. So magsi-7 years old na itong si Joas. So papaano ito? Sino yung lalapitan nitong si Joiada? 'Di ba, na papaano niya ito ilalantad sa publiko? Nagro-rule itong si Atalia. So just imagine na lang na 6 na taon na nagro-rule yung napakasamang babae na ito, 'di ba, na anong klaseng pamamahala yung kanyang ginawa, anong klaseng anong mga
possible na kaya niyang gawin sa magiging threat, 'di ba, doon sa throne or doon sa kanyang pagro-rule. So kaya niyang gawin kung yung sarili nga niyang pamilya, kung yung sarili nga niyang anak, 'di ba, nagaling mismo, 'di ba, sa kanya, ay kaya po niyang patayin, kaya po niyang gawan ng masama, kaya niyang pagplanuhan, 'di ba, ng masama. How much more to the people, 'di ba, na maaring magiging sa akala niya, 'di ba, ay threat doon sa throne. So kaya din niya itong walain. So nakita natin na itong si Joaida, hindi siya basta-basta pupunta dito kay Atalia at sasabihin ito yung anak ni Ahasias. Kasi kung gagawin niya yon, manganganib yung buhay ng batang si Joas, no? Kasi i-eliminate niya, 'di ba? Wawalain niya ni Atalia para manatili siya doon sa throne, no? Manatili siya sa pag-rule sa kingdom ng Judah. At napakaganda po ng napaka-risky ng ginawa nitong si Joaida, no? Napaka-risky po nito kasi ang mga kinausap po niya isa-isa, 'di ba, ay itong mga pinuno, 'di ba, ng mga hukbo. Yung mga military yung kanyang in-approach, no? Yung mga military yung kanyang mga unang mga kinausap, no? Siyempre, namili marahil yung tao po na ito ng kanyang lalapitan. Kasi automatically, may mga may mga militar din na pumapanig, 'di ba, dito kay Atalia for their own benefits, no? For their own benefits. So naging mahirap, no, para dito kay Joaida yung ganitong pakikipag-usap, 'di ba, sa mga pinuno. It will cost him harm kapag hindi po siya naging maingat, no, at maaring maging buhay niya, 'di ba, yung maging kapalit, kasi ito ay magiging paglaban, 'di ba, dito po sa pag-rule nitong si Atalia, no? It will really take courage, 'di ba, to do it, no? Napaka lang talaga, no, napaka tapang lang na move itong ginawa nitong si Joaida, no? At alam natin kung sino yung kanyang mga kinausap, itong si hukbo ni Azarias, sabi dito, na anak ni Jeroham, si Ishmael, na anak ni Johanan, si Azarias, na anak ni Obed, si Maasias, na anak ni Adaya, at Elisaphat, na anak ni Sikri. Limang mga generals, limang mga mga pinuno, 'di ba, ng mga hukbo. At sabi dito, mga pinuno sila ng mga pangkat na daan. So kung 5 sila, tapos daan-daan yung kanilang mga pinamumunuan, so it will also create, 'di ba, a good numbers, 'di ba, ng mga kasundaluhan, 'di ba, kung sila ba ay susuporta dito po kay Joaida, no? Nilibot nila ang buong Juda at tinipon sa Jerusalem ang lahat ng Libita mula sa mga lungsod at ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel, no? So napaka supportive din itong mga pinuno po na ito, that speaks na may mga pinuno na ayaw sa pamamahala ng masamang babaeng ito, 'di ba, na si Atalia, no? Hindi natin wawalain yung kanyang description, 'di ba, na masamang babae, no? Sapagkat napakasama naman talaga, 'di ba, ng kanyang ginawa. May mga pinuno na talagang ayaw din sa pamamahala niya, no? Sabi dito, nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng Teso, kung kasama na itong mga pinuno at yung mga daan-daan na mga nasasakupan po nila, isama mo pa diyan yung mga Libita. Sabi dito, ang lahat ng Libita mula sa lungsod, no, ay nagsama-sama pa, di talagang maraming bilang, 'di ba, yung kanilang
maraming nagkaroon na bilang, 'di ba, sa panig nila, no? At sabi dito, nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng templo ng Diyos at nanumpa ng katapatan sa hari, no? Nanumpa ng katapatan sa hari. Ang pinag-uusapan natin ay 7 years old na si Joas, no? Nanumpa, sabi dito, ng katapatan sa hari. Sinabi sa kanila ni Joiada, narito ang anak ng yumaong hari. Dapat siyang maghari ayon sa pangako ni Yahweh tungkol sa mga anak ni David. So itong si Joiada, mga kapatid, nakita po natin na pinanghawakan niya, 'di ba, yung pangako ng Panginoon, yung pangako ni Yahweh mula po doon po sa mga pagro-rule, 'di ba, ng mga hari. At kahit maging ano pa man ito, 'di ba, maging anong tawag doon, yung maging delikado man ito, 'di ba, para sa kanya, ibuwis man niya, 'di ba, yung kanyang buhay nang dahil po doon po sa pangako po ni Yahweh, willing po siya, 'di ba, na gamitin yung buhay na meron siya para maprotektahan, 'di ba, itong hari po na ito na siyang siyang palatandaan, 'di ba, ng pangako po ni Yahweh sa Israel, sa maghari diyon sa kingdom, 'di ba, ng Judah, no? At sabi dito, ito ang inyong gawin, sabi dito, ang ikatlong bahagi ng mga pari at Libita na naglilingkod kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa may pintuan, ang isa pang ikatlo sa palasyo at ang natirang ikatloy doon naman sa pintong saligan. Ang bawat bayan naman ay maghihintay sa mga bulwagan ng templo ni Yahweh. Walang papasok sa templo kundi ang mga pari at mga Libitang naglilingkod. Siya lamang ang makakapasok sapagkat siya lamang ang itinalaga ng Diyos para dito. Subalit ang mga taong bayan ay maghihintay sa labas gaya ng ipinag-uutos ni Yahweh. So nakita ito ni Joiada, 'di ba, yung threat sa buhay po ng bata po na ito, 'di ba, na si Joas. But he is willing, 'di ba, to offer everything para lang doon sa pinanghahawakan niya, 'di ba, na pangako po ng Panginoon sa Judah or sa Israel, no, sa Judah. At yung hindi ko sinasabi yung northern kingdom, kundi itong Judah, no, itong pinili na ito, ng Lord. Supposed to be wala namang kasing division, 'di ba, na nangyari, no? Pero dahil nga doon po sa kanilang pagsuway sa Panginoon, nagkaroon po ng ganitong mga division, pero pinaghandaan ito ni Joiada. At salamat sa Panginoon kasi may mga kasama po siya, 'di ba, na talagang magbabantay, magse-secure doon po sa kapakanan nitong si Joas, no? Kasi automatic 'yan pag nalaman niya ni Atalia, pupuntahan siya doon at papatayin, 'di ba, yung batang ito na dugo niya, 'di ba? Anak ito ng kanyang anak, no? Sabi dito, sa palibot ng hari magbabantay ang mga Libita na ang bawat isa'y may sandata. Papatayin ang sinumang mangahas pumasok sa templo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari. Grabing pagsesecure yung gagawin po nila dito po kay Joas. 7 years old, 'di ba, na bata, no? Yung proprotektahan mo, ilalaan mo yung buhay mo, nakahanda kang makipag-battle dito sa mga kasama nitong si Atalia, na automatically kung sino yung kasama nila, ganun din sila. So masasama din ang papanig, 'di ba, dito po kay Atalia, no? So pinaghandaan lahat ito nitong si Joiada, no? Sinunod ng mga Levita at ng mga mamamayan ng Judah ang lahat ng utos ng paring si Joiada, at bawat pinuno ay laging kasama ng kanyang mga tauhan, pati ang pangkat na pamalit o
papalitan sa araw ng pamamahinga sapagkat sila'y hindi pinapauwi ni Joaida. No? So, itong mga tao po na ito, nanangan po sila. Diba dito po kay paring Joaida. No? Nag-agree po sila dito sa mga sinasabi ng pari po na ito. Ibinigay niya sa mga pinuno ng hukbo ang mga sibat at ang malalaki at maliliit na panangga ni Haring David na nakatago sa templo. No? At sabi dito, may sandata ang bawat isa at ang lahat ay nakabantay sa bawat sulok mula sa timog hanggang hilaga ng palasyo at sa palibot ng altar sa harapan ng templo. So nakahanda sila anytime. 'Di ba na kung sino man yung threat, 'di ba, para dito sa buhay ni Joas, nakahanda po sila sa kaanumang klase, 'di ba, ng pupwedeng mangyari anytime. Nagbabantay sila, 'di ba? Palagi. Binabantayan nila, 'di ba, yung kanilang hari, yung true na tagapagmana, 'di ba, ng kaharian. Grabing devotion 'yun Maraming mga Kristiyano sa kapanahonan na ito hindi na nagbabantay, 'di ba? Wala nang ganong klase ng ng kasigasigan, 'di ba, sa pagbabantay, lalong-lalo na 'di ba sa kanila pong mga buhay. Importante po 'yon, 'di ba? Na nagbabantay po yung mga mananampalataya, kasi malingat lang sila, 'di ba? Maidlip lang sila, may possible na danger, 'di ba, na pwedeng ma-encounter po nila. At hindi lang itong si Joas yung mapapahamak, kundi pati silang lahat, 'di ba, na nagbabantay, kasi hindi rin sila sasantuhin nitong si Atalia, Nang may sagawa na ang lahat ng ito, inilabas ni Joaida ang anak ng hari at pinutungan ng korona. Ibinigay sa kanya ang isang kopya ng kasulatan tungkol sa paghahari at ipinahayag siyang hari. So, ang ganda ng pangyayari na ito, Lumapit si Joaida at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat. Mabuhay ang hari, Mabuhay ang hari. Alam mo 'yon, yung you are a person, itong si Joaida, siya ay isang tao na ikinagagalak niya, 'di ba, yung gawin yung mga bagay na ito kasi ito yung tama. Ito yung tama. Magi-stand siya, 'di ba, sa kung ano yung tama. Hindi siya nag-agree doon sa pwede siyang mag-agree kay Atalia 'di ba? Pwede niyang i-compromise yung kanyang position, pwede niyang i-compromise, 'di ba, yung kanyang buhay, Oo lang ng oo siya dito kay Atalia, mag-bless siya ng kahit na anumang klase mag-utter siya ng blessing dito kay Atalia, pero hindi po niya 'yon ginawa, Nanatili siya sa kung ano po yung tama. Ito ba yung tama na dapat niyang gawin? At bilang pare, pinanghawakan po niya, 'di ba, kung ano po yung pangako ng Lord sa Jerusalem or sa kingdom, 'di ba, ng Judah. Inanoint niya kung sino yung dapat, 'di ba, na i-anoint. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong nagbubunyi sa hari, pumunta siya sa templo. Pumunta siya sa templo, At sabi dito, nakita niyang nakatayo ang hari sa may haligi, sa may pintuan ng templo. Lahat ay masayang umaawit at may tumutugtog ng trumpeta at ng iba pang mga instrumento. Pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, "Ito'y isang kataksilan." Wow, ito'y isang kataksilan, Grabe, grabe yung kanyang yung kanyang reaction. Wala namang nagtayo sa kanya, 'di ba? Bilang ruler ng Judah. At hindi naman siya inanoint, 'di ba, ng Lord na maging ruler din ng Judah. Pero siya yung nagtayo, 'di ba, ng sarili niya upang pamahalaan yung kingdom ng Judah. At ito, meron na yung right na na tao na magro-rule sa Judah, at ang
tawag po niya, 'di ba, ay taksil or kataksilan. Grabe lang, no? Sabi dito, ilabas ang babaeng yan, utos ni Joaida sa mga pinuno ng hukbo. No? So, may courage talaga, no? Patayin ang sino mang magtangkang magligtas sa kanya, no? Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ni Yahweh. Dinakip nila si Atalia at dinala sa palasyo sa may pintuang daanan ng mga kabayo. Doon nila siya pinatay. No? Doon nila siya pinatay. So, napakaganda na itong si Joas ay lumaki siya sa piling ng mga godly people. No? At makikita po natin yung mga gagawin po niya, 'di ba, na reforma. Sabi po dito, ang mga reformang isinagawa ni paring Joaida. So maganda po yung maganda yung susunod na mangyayari sapagkat pamamahalaan po sila, 'di ba, ng isang hari na may good na advisor, no? May good na advisor. Magtatagal ba ito? 'Di ba? Magiging kaluguran ba ng Panginoon ang buhay nitong si Joas? Kasi nakita natin, 'di ba, na itong si Asiyas wala siyang good advisor. Ang pangit ng kanyang advisor, yung kasamaan, 'di ba, ng kanyang nanay. Itong si Joas naman, meron siyang good advisor. No? Meron siyang kasama na talagang naglilingkod sa Panginoon. May pagkakaiba ba, 'di ba, dito sa pamamahala nitong si Asiyas at saka itong pamamahala nitong si Joas. Kasi magkaiba na sila ng advisor No, magiging may maganda bang maidudulot, no, sa buhay ng mga tao ang pagro-rule po nitong si Joas. Kasi good yung advisor niya. At magtatapos din ba siya, 'di ba, ng maayos? So yun po yung ating aabangan, 'di ba, sa araw po ng bukas. So yun po mga kapatid yung ating lesson at ito-type ko na lang po yung ating question. Erag po. Magandang